Ay, hello, kumusta ka? Guys, eto na guys, ito ng pandikoko natin, panibago na namang version ha. Ito itawagin natin brown pandikoko ha. Oy, bakit natin naging brown pandikoko? Dahil ang ginamit nating sugar dyan ay syempre dark talaga, as in dark. Okay, yan, kakainin natin yung pinakamalaki. Guys, dito ha, panibagong sharing natin guys ha, pandikoko ha. Ay talaga namang, sino bang hindi nakakilala at hindi nakakaalam ng pandikoko natin? So, iba-ibang version yan, iba-ibang version ang gumagawa. Pero guys, dito ha, ihambin po ninyo sa ating mga pandikokong nauna, matatawag natin at masasabi natin kakaiba ito. Guys, ano ang ating pandikoko ngayon? O, yan na, sundan yung ating mga sukat. May tamang sukat naman tayo dyan para makukuha din po ninyo. Dito ha, dahil nagkataon din kasi na may bagyo nung araw na ginawa namin yan, talagang malamig ang panahon. Kaya, nagwa-warm ako ng water na kisinabaw dyan. Oo. At ang yeast niyan, 15 grams. Talagang mabilisan yan. Sa 1 kilo ha, mabilisan yan. Ay, talaga namang mabilis din talaga umalsa dahil na bukod na warm water pa, katamtaman lang talagang ligamgam. Ang ating pang yeast ay 15 grams. Okay? Talagang mabilisan. So, dito naman, wala naman maging problema dito guys. Ano? Kasi hindi naman tayo umaalis at hindi naman natin kailangan patagalin pa. No? Dahil syempre, pang merienda natin, para na rin ma-share natin sa ating mga followers, sa ating mga beginners na pwede nilang pandagdag sa kanilang negosyo. At dito ha, in fairness ha, ibang-iba ang ating palaman dito. Kaya naman natatawag ko itong brown pandikoko kasi ang bango-bango ng sugar natin ginamit dito. Ay ano ha, yan ay dark brown. Pero may konting vanilla pa rin. Dark brown yung ginagamit ng pambiko ha. O. Ayan guys ha, talagang malambot yan, pero alala lang muna sa tubig kasi hindi mo natin alam. Siguraduhin natin malinis ang ating kamay ha, okay? Alala lang muna sa tubig kasi yan, gusto ko talaga malambot siya, gusto kong maramdaman. O, ayan ha, papahingahin muna natin ang ating dough. Hindi naman kailangang tuduhin natin magmasa, basta pag may yes, si yes nang bahala dyan. Kaya nga, yes, okay? Ayan na guys, sa second na palaman na tayo ha. Yan, tingnan natin mabuti ha. Ayan, napaka-ortam. Halos black na nga kung tawagin natin para mas kubado na rin yung sugar natin. Yung nga lang hindi siya pino talaga as in. Ayan na, granulated lamang pero talagang dark brown, pambiko yan ha, pambiko. Ayun guys, tingnan natin mabuti yan. Diyan, pwede kayo magdagdag dyan ng powder milk. Pwede. Pero yan ay lulutuin natin. Yan ay pwedeng hindi lutuin pero minabuti ko talaga lutuin talaga para maramdaman natin tawag sa mga Bisaya na bukhayo. Okay, di ba bukhayo? Kung tawagin natin yan sa mga Bisaya. Ay, dyan kasi napakasarap palang palaman yan. Oo, napakasarap. Kakaiba doon sa hindi natin niluto. At yan, ang nagagawa ng dark brown sugar na talaga namang moist ang loob. Ang ganda. Ayan, nagdo-double size na. Tandaan nyo, pag nag-double size ng ating dough, kailangan natin yang tanggalin yung hangin at atin yang putulin. Okay? Habang pinuputo natin at atin yang dinidivide, ano? Guys, huwag niyong kalimutan na pwede namang paki-like ang ating Learn Baking with SNJ or pakipalo sa ating Learn Baking with SNJ Facebook page at sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na rin po. At syempre, huwag niyong kalimutan din ang ating ang personal account ni Jesse Anos. Okay? Ayan ang aking mga procedure ha. Sana inyo itong makukuha talaga at maidagdag sa inyong pangnegosyo. Lahat ng klase, pwede tayong gumawa ng iba-ibang version. Ibabalance lang natin ang timpla. Siguraduhin natin na hindi lang 1, 2, 3 ang mauubos na makakatikim sa ating pandikoko. Oo, di ba? Lalo na pag yan na umagahan ay talaga po namang ay hanggang umaga lang ubos na agad kasi nga habang nababahaw, kumbaga, lalong sumasarap ang ating pandikoko. Dahil yan ay niluto natin, talagang hindi tayo magkakabahan na masisira agad o hindi talaga tayo kakabahan. Yan ay tama lang ang tamis kasi may tamang sukat tayo dyan, may tamang sukat. Ayan, kung titingnan natin, ganun lang natin balutin. Oo, dahil sobrang lambot ang ating dough dyan. Kaya mabilisan talaga yan. Mahirap din ang mga tigasan natin tapos malamig ang panahon. Matagal rin makamerienda niyan. Okay? Ayan na. Itong ating masa ng ating pandikoko, marami tayong magagawa dito. O marami tayo, basta makuha nyo lang yan. Ano mang ipalaman po ninyo dyan ng malambutan, pwede nating lagyan ng palaman niya ng, sabi natin, adobo, corned beef, kung ano mang palaman ninyong gusto dyan, magagawa po ninyo yan guys. Magagawa ninyo. Napakaganda.
Ayan ang ating pinakamalaking pandikoko at yan ang kinain na natin, kinain na natin kanina sa una pa lang, sa unang bahagi ng ating video. Okay? Titingnan natin mabuti guys, napakaganda. Napakaganda. Sana sa nakagawa na nito, kung gusto nyo i-try, maganda din. Yan, pwede dyan ang ibap ha. Pwedeng ibap at minabuti ko ng egg wash ng aking nilalagay dyan. Isang piraso lang naman yan. At binabrush ko na yan talaga dyan. Pagkatapos ko lang figurahin. Kasi nga, ang bilis lang natin yung isa lang. Mga 5 to 8 minutes lang. Talagang alatong alsado na yan. At yan guys, huwag kalimutan din tusok-tusukan talaga yan kasi para hindi lulubong ang gitna ng ating pandikoko. Kasi hindi makakalabas yung hangin. Okay? Pag yan naluto na, kaya ganyan na kadami at halos nag-double size na, salang na natin. Okay, ayan, luto na. Napakabilis lang talaga. Napakabilis lang. Napakabilis maluto. Maraming salamat guys ha. Ayan na may pandikoko talaga. Talagang kilala yan kahit sa mga supermarket sa mall. Okay?